Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibigyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Good afternoon. Batiin mo nga yung katabi, sabihin mo, "Good afternoon, brother. Good afternoon, sister." At ang pangalawang tanong, masaya ba kayo? Are you happy? Are you happy? Parang mahina. No? Magpapasko na, nakasimangot pa yata kayo. No? At kung inyong natatandaan, ano ba yung ating sinindihang kandila? Ang kandila ng kagalakan. Yun naman pala eh. No? So tungkol sa kagalakan. At kung narinig ninyo, ang binasa ni Sister, no, sa ating mga liturhiya, sa unang pagbasa, pati na rin sa sulat ni San Pablo, no, tungkol sa kagalakan o kasiyahan. No? Alam nyo ba na mayroong 5 letra ang nagpapasaya sa tao? Isang salita na mayroong 5 letra. Ano yun? Alam nyo? Ano yung 5 letra sa isang salita na nagpapasaya sa tao? Ha? Ano? May narinig na ako kanina eh. Medyo nahiya lang siya. Sabi, money. Mga mukhang pera lang niya. Iba naman, narinig ko, Pasko. Ayan. No? Iba mahaba, boyfriend, hindi yun. Girlfriend, hindi yun. No? Ano yung isang salita na mayroong 5 letters na nagpapasaya sa isang tao? English lang siya. No? Smile. Yan.
Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakasmile. Yan, no? Smile, no? Yung pagngiti, no? Yan po yung sabi nga nila, may nabasa ko, no? It is a curve that can straighten the attitude or the character, no? It is a curve that straighten many relationship. No? Smile. No? At doon mo nalaman ang isang tao ay masaya kapag siya ay nakasmile. No? At the same time, no, yung gusto ng Panginoon sa atin, no, na bagamat tayo naghahanda sa pagdating ng Pasko, dapat tanggapin natin ng mayroong ngiti sa ating mga puso, lalong-lalo na. No? Sabi nga, we get by with a smile. Ito ba? We get by with a smile. Kagalakan. Kasi alam niyo po, no? Walang sino mang tao ang gustong maging malungkot. Correct? Sino dito ang gustong maging malungkot sa kanyang tanang buhay? Taas ang kamay. Wala. Lahat ng tao gustong maging masaya. No? At ang relasyon ng bawat isa, mapamagulang, kapatid, kamag-anak, no, kajowa, no, ay nakaugat sa kasiyahan. No? Kasi kung hindi ka masaya sa iyong anak, hindi ka masaya sa iyong asawa, ay siyempre, iwanan mo na yan. No? Pero dahil masaya ka, no, nagpapatuloy. Ganoon ang ng ating buhay bilang tao. Pero, paano nga ba maging masaya at nakasmile? Yun ang ipinakita ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. No? 3 bagay lang, pero marami. No? Bibigyan ko lang kayo ng 3. No? Bagay para malaman natin kung paano tayo maging masaya. Una, anong sabi ni Juan Bautista? No? Kung mayroon kang, ano sabi niya? Ano pong dapat mong gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ibig sabihin, kung gusto mong maging masaya, magbigay ka. Give, and you will receive. Siguro may magtatanong, Father, anong bibigay ko? Mahirap lang din ako. Ate, alam niyo po, yung pagbibigay, hindi lang naman sa mga bagay na material. Pwede yung mga bagay na moral at spiritual. Una sa lahat, pagbibigay mo ng oras sa iyong kapwa, sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong... Alam niyo, merong isang napakagaling na santo, si Saint Bonaventure, no? Siya ay naging obispo pa, no? Naging kardinal. Pero isang araw, habang siya ay naglalakad, may isang parang pulubi, no? Na gusto makipag-usap sa kanya. No? Obispo ito, obispo. Pero alam niyo yung ginawa niya? No? Sinabihan niya yung kanya mga kasama, sandali lang kakausapin ko lang itong taong ito. At kinausap niya. Hindi siya nagmadali. Alam niyo po, yung oras, yan yung pwede nating ibigay para maging masaya ang ibang tao. At marami, lalong-lalo na sa napaka-busy, alam niyo yung BUSY, meaning ng BUSY, busy, being under Satan's yoke. Marami sa atin sobrang busy sa social media, no? Na para bang wala na tayong oras para sa ating mismong interaction, physical interaction sa ating mga kapwa. No? Kaya tuloy, no?
Marami sa atin nabubuhay, sabi ni Pope Francis, nabubuhay sa virtual reality. Sa mga virtual relationship. No? Of course, hindi naman masama, pero ang problema, nakatali na lang tayo doon. No? Wala na yung talagang tunay na pagbibigay sa ating kapwa. So, una sa lahat, kung gusto mo maging masaya, matuto kang magbigay. Huwag lang tumanggap. No? Kasi, alam ko naman, lahat sa inyo gusto tumanggap, lalo na ng 13-month bonus at ng mga Christmas thinking gift, no? Exchange gift. Pero, no? Importante na tayo ay magbigay. Pangalawa, anong sabi ni Juan Bautista? Nung siya'y tinanong, no? Guro, ano pong dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Anong ibig sabihin ni Juan Bautista? Sabi niya, kung gusto mong maging masaya, huwag kang sumobra sa iyong pag-desire. Yung ibang gusto mong makuha lahat. No? Ibig sabihin, matuto kang makontento. No? Isa sa mga tunay na taong masaya ay yung taong marunong makontento. No? Meron nga magandang kasabihan sa English, no? Sabi doon sa English, no? A rich becomes poor by desire, a poor become rich by contentment. Ganda, no? A rich become poor by desire, a poor become rich by contentment. Maraming mahirap, ang mayaman kasi kontento na sila. Alam nyo, minsan nakakaingit, no? Kailan ba yun? May nakita ko dati, no? Nakakaingit yung isang pamilya na nagnonoche buena, pero masasaya sila. Alam nyo lang ang handa nila, yun lang no? Kanin na mayroong bangus na na tuyo, no? At may pero sama-sama sila sa isang pamilya. Kaysa naman, yung isang pamilya na napakaraming handa, pero pagdating sa hapag, sino lang nandoon? Si nanay, si tatay, wala si anak, minsan wala si tatay, si nanay, at mga anak lang. Kita niyo? Sinong tunay na masaya? No? Yung taong may kakontentuhan sa buhay o yung taong laging naghahangad ng bago at marami sa buhay? No? At totoo po yun. No? Meron din mga mahirap, lalong naghihirap. Bakit? Dahil gusto ng marami. Ayun. Dahil sa gusto kumita ng marami, anong ginagawa? Nagsusugal. So, imbis na dumag, mas makontento, nawawala pa yung pera sa kanya. Ganun din. Maraming mayayaman, dahil hindi makontento, gusto pa rin angkinin yung sa iba. Pero, masaya ba sila? Hindi. Hindi ka magiging masaya kung hindi ka marunong makontento. At sana, yan din ang ituro natin sa ating mga kabataan ngayon. No? Na ang Pasko ay hindi paghahangad ng marami, kundi pagiging kontento sa mga bagay na meron tayo. Pangatlo, itong pinakamahalaga sa lahat na sinabi na ginawa ni Juan Bautista, no? Sabi niya, kaya't sinabi ni Juan sa kanila, bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, hindi ka magiging maligaya kung wala ang Diyos sa buhay. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdadasal,
kaya tayo nandito ngayon ay dahil alam natin na ang kaligayahan natin nandiyan sa altar sa ating Panginoon. Kahit gaano ka pa kahirap, pero meron kang Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Hindi po ba? Kaya nga si San Francisco ng Assisi, our Seraphic Father Saint Francis, ano sabi niya? Ano yung favorite motto ni Saint Francis? Deus meus et omnia, sa Latin. Ulitin nyo nga. Kaya nyo bang ulitin? Deus meus et omnia. Be? Deus meus et omnia. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. My God and my all. Sa Tagalog pa, aking Diyos at aking lahat. My God and my all. Yan ang dahilan kaya si San Francisco ng Assisi naging mahirap. Kasi sabi niya, ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaligayahan, nasa Diyos, na kay Kristo. At alam niyo, masaya siya. Kaya marami ang sumunod kay San Francisco ng Assisi. Kasi nakita sa kanya yung tinatawag na perfect joy. Sa atin, ang gusto natin, chicken joy. Pero si San Francis, ang kanya ay perfect joy. At ano yung perfect joy? Ayun, sa Panginoon. One time nga, tinanong siya, St. Francis, ano po yung perfect joy? Paano ba magkaroon yan? Alam niyo, sabi niya doon sa kanyang friar, sabi niya, alam mo, Brad, ganito yan. Di ba, nag-i-snow noon, winter. Di ba nakikita mo, pupunta tayo sa kumbento? Opo. Pag tayo kumatok sa kumbento at sabi natin, kami to, mga friar, papasukin mo kami. At kapag lumabas yung friar at sabihin, sino ba kayong mga pulubi? Hindi namin kayong kilala. At tayo pinagtatadyakan, pinagsisipa, pinaghahagupit, at itinapon sa snow, sabi niya. Yan ang perfect joy. Kapag natanggap natin yung mga yon ng may buong pagmamahal at tinanggap natin na yun ang will ni God, yun ang perfect joy. At yun din, mga kapatid, ang gusto natin, hindi po ba? Ewan ko sa inyo, pero ako, yun ang din ang gusto ko. Magkaroon tayo ng perfect joy. No? Yung chicken joy, mura lang naman yan. No, kahit sino. Pero yung perfect joy, yun yung pinakamahal sa lahat. Hindi nabibili sa kahit anong fast food. No? Yan ay ang nagbibigay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin sa Panginoon kay Juan Bautista na turuan tayo na maging mapagbigay, makontento, magkaroon ng perfect joy sa ating buhay.